Isang mahigpit na yakap sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong kasamang si Clara dito sa Kwentong Puso, ang ating ligtas na espasyo kung saan ang bawat kwento ay isang pinto patungo sa kaibuturan ng damdamin. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang magulang para sa kanyang anak. Pero paano kung ang mismong tiwalang ipinagkaloob mo para protektahan sila ang siyang magiging dahilan ng kanilang pinakamatinding pagdurusa? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ama para itama ang isang pagkakamaling hindi niya sinasadya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Enrique sa isang umagang magbabago ng lahat. Daddy, huwag ka na umalis. Ang munting tinig ni Leo, ang 4 na taong gulang niyang bunso, ay tila punyal na tumusok sa puso ni Enrique. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Amoy gatas pa ang hininga nito at ang mga mata'y nagsusumamong huwag siyang iwan. Baby boy, Daddy needs to work. It's a big project in Cebu. Malumanay niyang paliwanag habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. It's for you and Kuya Kai, for your future. Si Kai, ang kanyang panganay na 7 taong gulang, ay nakatayo sa tabi, tahimik na nakayakap sa binti niya. Mas matanda, mas naiintindihan na niya, pero hindi maitago ang lungkot sa kanyang mukha. Kai, anak, be a good boy for Daddy, ha? Look after your little brother. Bilin ni Enrique. Tumango lang ang bata. Hinila ni Leo ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. May inilagay ito sa kanyang palad. Isang pirasong tsokolate na medyo tunaw na. Para sa flight mo, Daddy. Hindi napigilan ni Enrique ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang 2 anak ng napakahigpit. Ang kanilang maliliit na katawan, ang kanilang amoy, ang kanilang init. Ito ang kanyang mundo. Ito ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Sir Enrique, baka pumalate na kayo sa flight ninyo. Ang boses ay mula kay Rochelle, ang bagong yaya ng mga bata. Isang babaeng may maamong muka at mahinhing naman ng ngiti, inirekomenda ng pinagkakatiwalaan niyang si Tita Lorna. Tumayo si Enrique at pilit ng ngumiti. Rochelle, ikaw na ang bahala sa kanila. All their needs, the allowance, everything is prepared. Just call me anytime. Anytime, okay? Opo, Sir Enrique. Ako na po ang bahala sa kanila. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Sagot ni Rochelle. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Gumaan ng kaunti ang loob ni Enrique. Tita Lorna trusted this woman. She seemed capable. Mahirap, pero kailangan niyang umalis. He kissed his sons one last time. I love you both so much. Behave, huh? Daddy will be back before you know it. Binitawan niya ang mga anak at mabilis na tumalikod bago pa siya tuluyang magbago ng isip. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, dala ang kanyang maleta, naramdaman niya ang titig ng kanyang mga anak sa kanyang likuran. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang may bigat na 1,000 semento. Pagsakay niya sa nag-aabang na kotse, muli siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ang 3. Si Rochelle, nakangiting kumakaway, habang hawak sa balikat ang 2 bata na tila mga anghel. It was a perfect picture, a reassuring picture. Pinilit ni Enrique na ngumiti pabalik at sinenyasan ang driver na umalis na. Habang papataas ang bintana ng kotse, ang larawan ng kanyang pamilya ay unti-unting lumabo hanggang sa tuluyan ng naglaho sa kanyang paningin. Sumandal siya sa upuan, ipinikit ang mga mata at hinigpitan ng hawak sa natutunaw na tsokolate sa kanyang palad. Para sa inyo ito, mga anak, para sa inyo. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Isang dasal para pagaanin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa labas ng bahay na natiling nakatayo sina Rochelle, Kai at Leo. Hindi sila gumalaw hanggang sa mawala na sa kanto ang itim na sasakyan. Ang tunog ng motor ay unti-unting humina at napalitan ng katahimikan. Sa isang iglap,
Ang lahat ay nagbago. Ang mainit na pagkakahawak ni Rochelle sa balikat ng mga bata ay biglang lumamig at binitawan niya ang mga ito. Ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang blanko at malamig na ekspresyon. Naramdaman ni Kai ang pagbabago. Tumingala siya sa bagong yaya. Ang munting puso niya ay biglang nakaramdam ng kaba. Nagtago si Leo sa likod ng kanyang kuya. Tumalikod si Rochelle at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod ang dalawang bata. Ang maliliit nilang mga paa ay tila nag-aatubiling humakbang. Isinara ni Rochelle ang malaking pinto. Ang tunog nito ay malakas at pinal. Umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Tila isang pagtatapos o isang bagong simula. Humarap siyang muli sa dalawang bata na ngayon ay nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo. Tila dalawang nawawalang kuting. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga paningin, katulad ng ginawa ni Enrique kanina. Pero ang mga mata niya ay walang bakas ng pagmamahal. Malamig ito, mapanghusga. Isang peking na mangiti ang muling gumuhit sa kanyang labi. Hinaplos niya ang pisngi ni Kai, pero ang haplos ay walang init. Simula ngayon, bulong niya, ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Ako ang batas dito. Itinaas niya ang kilay. Maliwanag? Ang salitang maliwanag ay biniti ni Rochelle sa hangin, malamig at matalim. Hindi nakasagot si Kai. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kapatid sa likod ng kanyang damit. Tumango na lamang siya. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig na dati lugar ng kanilang mga masasayang laro. Ang batas ni Rochelle ay simple, mabilis at brutal. Ang unang batas, bawal ang ingay. Ang mga tawanan na dati umaalingaw-ngaw sa buong bahay ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang playroom na puno ng mga laruan ay isinara. Magulo lang yan, sabi ni Rochelle. Ayoko ng kalat. Ang ikalawang batas. Ang pagkain ay biyaya, hindi karapatan. Ang dati makulay na plato na may kasamang prutas at gulay ay naging isang mangkok ng kanin na may isang pirasong pritong isda. Ang paborito nilang sinigang ni Enrique ay hindi na muling naluto. Masyado kayong masiba. Kailangan ninyong matuto, paliwanag ni Rochelle habang inililigpit ang masasarap na pagkaing para lamang sa kanya. At ang ikatlong batas, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay ay sikreto. Tuwing gabi, bago ang nakatakdang video call kay Enrique, maingat na inihahanda ni Rochelle ang dalawang bata. Susuklayan, bibihisan ng malinis na damit at bibigyan ng biskwit. Ngumiti kayo, utos niya habang inaayos ang buhok ni Leo. Sabihin ninyo, masaya kayo. Sabihin ninyo, mabait ako. Dahil kung hindi na niya kailangang tapusin. Ang banta ay malinaw sa kanyang mga mata. Hello my boys? Di masayang bati ni Enrique mula sa screen ng tablet. Ang pagod sa kanyang muka ay napapalitan ng ngiti sa tuwing nakikita ang mga anak. Hello po, Daddy. Sabay na sagot ng magkapatid, isang litanyang memoryado na nila. Kumusta naman sila, Rochelle? Tanong ni Enrique. Naku, sir, napakabait po ng mga bata. Sagot ni Rochelle, ang boses ay puno ng kasinungalingan at tamis. Kumakain po sila ng mabuti at natutulog sa tamang oras. Wala po kayong dapat ipag-alala. Pagkatapos ng bawat tawag, habang ang mga bata ay tahimik na umuuwi sa kanilang kwarto, uupo si Rochelle sa isang sulok ng sala. May ilalabas siyang isang maliit at itim na notebook. Maingat niyang isusulat ang isang bagay doon bago ito itago sa isang lugar na walang sino man ang makakahanap. Sa kabilang bakod, si Aling Nelia, ang matagal ng kapitbahay at kaibigan ng yumaong si Mariel, ay hindi mapakali. Dati, araw-araw niyang naririnig ang halakhak ni Kai at Leo. Ngayon, tanging katahimikan na lang. Minsan,
May naririnig siyang iyak, pero bigla itong tumitigil na parang pinatahan sa pilit. Isang hapon, nakita niya si Kai na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa labas. Ang mga mata ng bata ay malungkot, walang buhay. Nakaramdam ng awa si Aling Nelia. Nagluto siya ng paborito ng mga bata, turon na may langka. Dala ang isang platong mainit pa, naglakad siya patungo sa gate ng mga Morales. Itataas na sana niya ang kamay para pindutin ang doorbell, pero nag-alinlangan siya. Ano naman ang sasabihin ko na nakikinig ako sa kanila? Baka sabihin ni Rochelle, nakikialam ako. Baka mapahiya lang ako. Ang hiya ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang bahay, dala ang turon na unti-unti nang lumalamig. Nang gabing iyon, muling tumawag si Enrique. Ang mukha niya ay mukhang mas pagod kaysa dati. "Hello Kai, my champion. How's Daddy's big boy?" Ngumiti si Kai. Pero ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Okay lang po, Daddy." Tinitigan siya ni Enrique sa screen, tila may hinahanap. "Are you happy, son? Nag-e-enjoy ba kayo kay Yaya Rochelle?" Bago sumagot si Kai, ang mga mata niya ay pasimpleng lumingon sa isang direksyon sa labas ng kamera. Sa direksyon kung saan nakatayo si Rochelle, nagmamasid. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama. Isang taong napakalayo para iligtas siya. Ngumiti siyang muli, isang nangiting pilit at basag. Tumango siya. "Opo, Daddy, okay lang po kami." Ngunit ang mga mata niya ay sumisigaw ng ibang sagot. Ang mga mata ni Kai, sa gitna ng malamig na hotel room sa Cebu, sa gitna ng mga blueprint at mga tawag mula sa kliyente, ang imahe ng mga mata ng kanyang panganay ay tila multo na hindi matahimik. Isang ngiti na hindi abot sa mata. Isang pagtango na puno ng pag-aalinlangan. Sinubukan ni Enrique na iwaksi ito. "Pagod lang ako. Nag-aalala lang ako dahil malayo ako." Pero ang kutob ng isang ama ay isang ingay na hindi kayang patayin ng anumang lohika. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Tita Lorna. Siya ang matalik na kaibigan ni Mariel. Ang tiwala niya dito ay buo. "Hello Enrique, iho? Napatawag ka?" Masayang bati sa kabilang linya. "Tita, kamusta po? Sorry sa abala. Gusto ko lang po sanang kumustahin ulit si Kai at Leo." "Naku, okay na okay lang sila. Masaya nga ako at napunta sa'yo si Rochelle. May pinagdaanan din kasing bata yan sa dati niyang pamilya, kaya alam na alam niya ang halaga ng pag-aaruga. Huwag kang mag-alala, Enrique. You're just being a worried father from a distance." Gumaan ng kaunti ang loob ni Enrique sa sinabi ni Tita Lorna. "Baka nga praning lang ako. He needed to focus. He had a skyscraper to build." Kinabukasan, sa isang mahalagang pulong kasama ang mga investor, sinubukan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon. Pinag-uusapan nila ang structural integrity, mga materyales, ang budget na milyon-milyon. Ngunit habang nagsasalita ang mga kasama niya, ang isip ni Enrique ay lumilipad. Ang kamay niya, na dapat sana'y kumukuha ng mga nota, ay kumuha ng isang lapis. Sa isang blankong espasyo sa kanyang notebook, iginuhit niya ang isang bahay. Isang maliit na bahay-bahayan na may hardin at isang duyan. Isang ligtas na lugar, isang tahanan. Napansin niya lang ang kanyang ginagawa nang tanungin siya ng isang investor. Mabilis niyang isinara ang notebook. Isang patak ng pawis ang namuo sa kanyang noo. Hindi na niya kaya. Pagbalik sa hotel, binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para sa trabaho, kundi para tingnan ang mga lumang litrato. Mga litrato ni Mariel na tumatawa. Mga litrato nila noong bago pa lang silang kasal. At ang pinakamasakit sa lahat, mga litrato ng masayang pamilya nila. Si Kai, natututong magbisikleta. Si Leo, sa unang kaarawan nito. Ang mga ngiti nila noon, totoo, at walang bahid ng anumang lungkot. Ang sakit at pangungulila ay biglang bumalik.
Mas matindi kaysa dati. Mariel, mahal ko. I hope I'm doing the right thing. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification. Missed call from home landline. Kumalam ang sikmura niya. Ang landline? Walang tumatawag doon maliban sa mga telemarketer. Bakit tatawag ang landline sa kanya? Maliban na lang kung mabilis niyang tinawagan pabalik ang numero. Bawat ring ay parang kabog sa kanyang dibdib. 1, 2, 3, 4. Walang sumasagot. Tanging ang paulit-ulit na tunog ng pagring sa isang bahay na tila walang tao. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Ang isip niya ay nagliliyab. Ang mga mata ni Kai. Ang katahimikan. Ang tawag na hindi nasagot. Ang lahat ng piyesa ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na ayaw niyang makita. Tumayo siya. Ang arkitekto, ang negosyante, ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang ama. Isang amang natatakot. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Cancel all my meetings for tomorrow. Book me the earliest flight back to Manila. Now. Ang biyahe mula airport hanggang sa kanilang bahay sa Quezon City ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Enrique. Bawat preno ng taxi, bawat paghinto sa traffic light ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sinusubukan niyang kumalma. Sinasabi sa sarili na baka isang simpleng pagkakamali lang ang lahat, na baka nalobat lang ang telepono ni Rochelle, na baka naglalaro lang sa labas ang mga bata, kaya walang sumagot. Pero hindi niya mapaniwala ang sarili niya. Nang sa wakas ay lumiko ang taxi sa pamilyar nilang kalye, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na, ang gate. Ang mga pader na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bahay na binuo niya para sa kanyang pamilya. Mula sa labas, ang lahat ay mukhang normal. Tahimik. Masyadong tahimik. Nagbayad siya at halos takbuhin ang gate. Ginamit niya ang sarili niyang susi para buksan ang pinto. Pinihit niya ang seradura at dahan-dahang itinulak. Kai? Leo? Daddy's home. Anunsyo niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Walang sumagot. Ang bumungad sa kanya ay isang katahimikang hindi normal. Ang sala, na dating laging maaliwalas at puno ng buhay, ay madilim at may kakaibang amoy. Isang pinaghalong amoy ng panis na pagkain at hindi nahugas ang mga plato. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Iniwan niya ang maleta sa may pinto at maingat na humakbang papasok. Rochelle? Tawag niya, mas malakas na ngayon. Katahimikan pa rin. May narinig siyang kaluskos, mahina, pero sapat na para sundan niya. Galing ito sa kusina. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At sa pagtapak niya sa bukana ng kusina, ang mundo ni Enrique ay gumuho. Ang kanyang puso ay hindi lang basta nadurog. Ito ay pinulbos. Si Kai, ang kanyang panganay. Ang kanyang munting kampeon. Nakaluhod ito sa sahig, sa tabi ng basurahan. Ang maliliit nitong mga kamay ay marumi. Abala sa paghahalongkat sa mga basura. May kinuha itong isang piraso ng tinapay na may amag na at akmang isusubo sa sarili. Kai. Bulong ni Enrique, ang boses niya ay hangin na lang na lumabas sa kanyang bibig. Sa tunog ng kanyang boses, napalingon ang bata. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. At sa isang sulok ng kusina, sa malamig na sahig, doon niya nakita ang kanyang bunso. Si Leo. Nakabaluktot, nanginginig. Ang mga labi ay maputla at tuyo. Ang mga matay nanlalalim, halos hindi na maidilat dahil sa taas ng lagnat. Parang sinuntok ang kanyang sikmura. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Lumapit si Kai sa kanya.
Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakita ni Enrique ang hawak nitong tinapay at sa isang iglap na sumira sa kung anumang natitira pa sa puso ni Enrique, itinago ni Kai ang maruming tinapay sa kanyang likuran. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Takot na mapagalitan. Noon lang naintindihan ni Enrique, ito ay hindi kapabayaan. Ito ay kalupitan. Nasaan ang babaeng yon? Nasaan ang demonyo na pinagkatiwalaan niya? Isang tunog mula sa itaas ang sumagot sa kanyang tanong. Ang pagbukas ng isang pinto. Ang pinto ng kanilang master bedroom. Ang kwarto nila ni Mariel. Kasunod nito ay mga yabag sa hagdanan. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. At doon, sa itaas ng hagdanan, lumitaw si Rochelle. Hindi lang si Rochelle. Si Rochelle, suot-suot ang isa sa mga paboritong bestida ni Mariel. Ang puting bestida na may maliliit na asul na bulaklak, ang bestida na suot ng kanyang asawa sa huling litrato nila sa beach. Nakita ni Rochelle si Enrique na nakatayo sa gitna ng lahat ng kalat at trahedya. Nakita niya ang mga bata. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga mata ng amo. Hindi siya natakot. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagsisi. Ngumiti siya. Isang nangiting kalmado, mapanghamon, at puno ng kasamaan. Ang aga mo naman yata umuwi, sir. Ang nangiti ni Rochelle ang pumutol sa pagkatulala ni Enrique. Isang alon ng galit. Isang galit na puro at nag-aapoy ang biglang kumulo sa kanyang kalooban. Lahat ng pagod, lahat ng pangungulila, lahat ng takot ay naganyong isang sigaw. Hayop ka! Mabilis siyang lumapit sa kanyang mga anak. Hinaharangan sila ng kanyang katawan na para bang kaya siyang protektahan ng kanyang presensya mula sa halimaw na nasa kanilang harapan. Binuhat niya si Leo na nanginginig pa rin sa lagnat. Ang gaan nito, napakagaan, tila isang babasaging manyika. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Sigaw niyang muli. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Si Rochelle ay bumaba ng hagdan, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay kalmado. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Enrique na parang isang guro na nakatingin sa isang estudyanteng hindi maintindihan ang leksyon. Ako? Wala akong ginawa. Sagot niya, ang boses ay sobrang payapa. Tinuruan ko lang sila ng totoong buhay. Tinuruan ko silang hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa isang yaklang. Anong sinasabi mo? Halos mapiyok si Enrique. Pinabayaan mo sila. Ginutom mo sila. Huminto si Rochelle sa paanan ng hagdan. Ngumiti siyang muli. Isang ngiting mapang-asar. Hindi sila nagugutom, Sir Enrique. Natututo lang sila. Habang nasaan ka? Habang nasa Cebu ka, binibilang ang pera mo. Sino ang kasama nila? Ako. Nilapitan niya ito. Akala mo ba? Sapat na ang mga laruan at mamahaling damit? Ang pagmamahal, hindi nabibili ng pera. Kailangan itong maramdaman. Araw-araw, oras-oras, nasaan ka noong nilalagnat si Leo? Nasaan ka noong umiiyak si Kai dahil namimiss ka niya? Oo nga pala. Busy ka sa video call. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa pinakamasakit na bahagi ng konsensya ni Enrique. Ang katotohanan na nakapaloob sa bawat kasinungalingan ni Rochelle ay pumipilipit sa kanyang bituka. Totoo, wala siya. At ang katotohanan iyon ang ginagamit ngayon ni Rochelle bilang sandata laban sa kanya. Nahilo siya sa halo-halong galit at pagkalito. Baliw ka. Hindi ako baliw. Mabilis na sagot ni Rochelle. Mas mulat pa nga ako sa'yo. Nakita ko ang mga batang ito na naghahanap ng atensyon na hindi maibigay ng ama nilang abala sa pagpapayaman. Binibigyan ko sila ng leksyon na hindi mo kayang ibigay. Ang galit ni Enrique ay umabot na sa sukdulan. Ibababa na sana niya si Leo
para sugurin ang babae, para saktan ito, para ipatikim dito ang lahat ng sakit na dinanas ng kanyang mga anak. Ngunit isang mahinang tinig ang pumigil sa kanya. "Daddy!" Ang boses ni Leo, mahina, garalgal, puno ng sakit. Ang isang salitang yon ay parang isang baldeng, malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang galit. Natigilan si Enrique. Napatingin siya sa batang buhat-buhat niya. Pagkatapos ay kay Kai na nakakapit ng mahigpit sa kanyang pantalon. Biglang nagbago ang lahat. Ang mahalaga ay hindi ang paghihiganti. Ang mahalaga ay ang mga anak niya. Kailangan nila siya. Kailangan nila ng doktor. Nawala ang pagkalito sa mukha ni Enrique. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tiningnan niya si Rochelle, hindi na nang may galit, kundi nang may pandidiri. Naramdaman ni Rochelle ang pagbabago. Nakita niyang nawala na ang epekto ng kanyang mga salita. Biglang sumigaw siya. Ang pagkukunwaring kalmado ay nabasag sa isang iglap. "Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko sa mga pamilyang tulad niyo." Ngunit huli na. Hindi na nakikinig si Enrique. May kinuha si Rochelle mula sa kanyang bulsa, ang susi ng bahay, at ibinato ito sa lamesa. Ang kalansing nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. "Sige, magpakatotoo ka sa sarili mo," sabi niya. Ang boses ay puno ng lason. "Tingnan natin kung sino ang mas deserving sa kanila." Pagkatapos noon, tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng pinto na para bang naglalakad lang sa parke. Walang pagmamadali. Walang lingon-likod. Iniwan niya si Enrique na nakatayo doon, buhat ang may sakit na anak, habang ang isa pa ay nakakapit sa kanya para sa kaligtasan, sa gitna ng isang tahanang winasak ng kasamaan. Sa sandaling mawala si Rochelle sa pinto, ang adrenaline na bumubuhay sa katawan ni Enrique ay biglang naglaho. Ang natira ay isang nakapanlulumong bigat. Ang bigat ng katawan ni Leo sa kanyang mga braso. Ang bigat ng titig ni Kai sa kanyang mukha. Ang bigat ng katotohanang siya, sa isang paraan, ay may kasalanan. Pero walang oras para sa pagsisisi. "Kai, anak, come. We're going to the hospital," sabi niya. Sinisikap na gawing kalmado ang nanginginig niyang boses. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang susi ng kotse. Binuhat si Leo gamit ang isang braso habang ang isa naman ay inakay si Kai palabas ng bahay. Hindi niya nilock ang pinto. Hindi niya inayos ang mga kalat. Iniwan niya ang lahat. Ang mahalaga ay makaalis sila sa lugar na yon. Isang lugar na dati tahanan, ngunit ngayoy isang crime scene. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang tanging malinaw lang ay ang hirap na paghinga ni Leo at ang mga hikbi ni Kai na pinipigilan sa tabi niya. Pagdating sa emergency room, isang hukbo ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Agad na isinugod si Leo sa loob at si Enrique ay naiwang nakatayo sa gitna ng kaguluhan habang si Kai ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang isang doktora. Ang seryoso niyang mukha ay sapat ng sagot. "Mr. Morales, I'm Dr. Santos," sabi niya. "Your son Leo is suffering from severe dehydration and malnutrition. May mataas din siyang lagnat. We're stabilizing him now, but kung natagalan pa kayo ng isang araw, I don't know what would have happened." Bawat salita ng doktora ay isang suntok sa sikmura ni Enrique. Malnutrition, dehydration. Mga salitang hindi niya inaakalang maririnig niya para sa kanyang anak. "He will be okay, right, Doc? Gagaling po siya?" Pakiusap niya. "We're doing everything we can. Pero Mr. Morales, protocol namin na i-report ang mga kasong ganito. This is a clear case of child neglect, possibly abuse." Tumango lang si Enrique. Wala na siyang lakas para magsalita. Naupo siya sa isang upuan sa pasilyo. Si Kai ay tahimik na nakaupo sa tabi niya.
Doon niya lang naalala ang dalawang tao na kailangan niyang tawagan. Ang pulis. At si Tita Lorna. Unang tinawagan niya ang pulis. Nanginginig ang boses habang isinasalaysay ang mga pangyayari. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at idinayal ang numero ni Tita Lorna. Enrique, napatawag ka ulit. Sinabi ko na sa'yo, okay lang ang Tita, putol ni Enrique. Ang boses ay basag at walang buhay. Nasa ospital po kami. Isinalaysay niyang muli ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang basurahan, ang lagnat ni Leo, ang bestida ni Mariel. Bawat salita ay tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. Sa kabilang linya, ang masayang boses ni Tita Lorna ay napalitan ng katahimikan. Pagkatapos ay isang pigil na hikbi. At sa huli, isang malakas na iyak ng pagsisisi. Diyos ko, Enrique, anong nagawa ko? Ako ang nagdala ng demonyo sa bahay mo. Patawarin mo ako, iho. Hindi alam ni Enrique kung ano ang sasabihin. Paano niya patatawarin ang isang taong hindi niya kayang patawarin ang sarili? Ibinaba niya ang tawag. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, ang mga siko sa kanyang tuhod. Naramdaman niya ang pagod na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang pagod na galing sa kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahaplos sa kanyang likod. Si Kai, ang kanyang matapang na munting anak. Tumingin siya dito. Sa mga mata ng bata, nakita niya hindi lang ang takot, kundi ang isang uri ng pag-unawa na hindi nababagay sa edad nito. Sinubukan ni Enrique na kantahin ang lullaby na laging kinakanta ni Mariel para sa kanila. Tulog na, bunso kong mahal. Nagsimula siya, ngunit ang boses niya ay basag. Sa ikalawang salita, ang kanyang lalamunan ay nagsara. Pinipigilan ng isang malaking bukol ng luhang hindi mailabas. Hindi niya kaya. Ang kantang iyon ay puno ng mga alaala ng isang buhay na perpekto. Isang buhay na winasak niya dahil sa kanyang kapabayaan. Ang awit ng pagmamahal ay naging isang awit ng pagsisisi. Yumuko siya, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa malamig na sahig ng ospital. Hindi tumigil si Kai sa paghaplos sa kanyang likod. Ilang sandali pa, isang pulis ang lumapit sa kanila. May dala itong isang malaking brown na envelope. Mr. Morales? Magalang na tanong ng pulis. Ako po si Officer Cruz. Nagpadala po kami ng team sa bahay ninyo para sa initial investigation. Tumangulang si Enrique, pinupunasan ng kanyang mga luha. Sir, alam ko pong mahirap ang sitwasyon ninyo ngayon. Pagpapatuloy ng pulis, pero may nakita po kami na kailangan ninyong tingnan. Binuksan ng pulis ang envelope at inilabas ang isang maliit, itim na notebook. Pamilyar ito. Ito ang notebook na laging hawak ni Rochelle. Nahanap po namin ito sa ilalim ng kama, sa kwarto ng mga bata. Sabi ni Officer Cruz, ibinigay niya ang notebook kay Enrique. Nanginginig ang mga kamay ni Enrique habang binubuklat ang mga pahina. Ang nakasulat sa loob ay hindi diary. Ito ay isang listahan. Isang listahan ng mga pangalan ng bata. Isang listahan ng mga address sa mga mamahaling subdivision. Sa tabi ng bawat pangalan, may mga nota. Ama laging wala. Ina, bagong balo. Walang kamag-anak na malapit. Ang dugo ni Enrique ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Pangalan pagkatapos ng pangalan. Pamilya pagkatapos ng pamilya. At sa huling pahina, nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Kai and Leo Morales. Ama, arkitekto. Laging nasa biyahe. Ina, patay na. Tumingin si Officer Cruz sa kanya. Ang muka ay puno ng seryosong pag-aalala. Mr. Morales, hindi lang po simpleng child abuse ito mo. Huminga siya ng malalim. Mukhang mas malaki ang problema natin.
Ang mga salita ni Officer Cruz ay tila isang malakas na dagundong na nagpayanig sa buong pagkatao ni Enrique. Mas malaki ang problema natin. Tinitigan niya ang listahan sa notebook. Mga pangalan, mga buhay, mga pamilyang tulad niya, pinili dahil sa kanilang kahinaan. Ang teorya namin, Mr. Morales, ay hindi nag-iisa si Rochelle. Paliwanag ng pulis, ang boses ay seryoso. She's part of a syndicate. Kumukuha sila ng impormasyon, pinag-aaralan ang target at ipinapasok ang isang yaya o kasambahay sa loob. We don't know yet what their endgame is. Pera? Kidnapping? Hindi pa namin masabi. Habang nakikinig, may isang detalye sa notebook na pumukaw sa atensyon ni Enrique. Sa tabi ng isang pangalan, may nakasulat na salitang failed sa malalaking pulang letra. Anong ibig sabihin nito? May nakatakas ba? May nakahalata ba bago pa mahuli ang lahat? Bago pa man niya maituloy ang kanyang pag-iisip, isa pang pulis ang lumapit, kasama ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Aling Nelia, ang kanilang kapitbahay. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Sir Enrique. Nagsimula si Aling Nelia. Nanginginig ang boses. Patawarin niyo po ako. Dapat po sinabi ko na agad sa inyo. Ikwinento ni Aling Nelia ang lahat. Ang mga iyak na biglang tumitigil. Ang malungkot na mga mata ni Kai sa bintana. Ang pagbabago sa aura ng bahay. Natakot po kasi akong makialam, sir. Nahiya po ako. Akala ko po, baka namamalikmata lang ako. Patawarin na niyo po ako. Hindi nakasagot si Enrique. Paanong ang isang kapitbahay ay may nakita, habang siya, ang ama, ay nabulag? Parang kulog na dumagundong, 2 tao ang mabilis na naglalakad sa pasilyo patungo sa kanila. Ang mga magulang ni Mariel. Ang biyenan niyang lalaki, si Mang Ben, ay may matigas na ekspresyon sa mukha. Ang biyenan niyang babae, si Aling Teresita, ay may mga luhang namumuo sa mga mata. Nasaan ang mga apo ko? Tanong ni Mang Ben. Ang boses ay malamig at walang anumang pagbati para kay Enrique. Ben, wag dito. Saway ni Aling Teresita. Ngunit ang mga mata niya, nang tumingin kay Enrique, ay puno ng parehong paninisi. Dinala sila ni Enrique sa isang waiting area. Ipinaliwanag niya ang lahat, bawat masakit na detalye. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang mga biyenan mula sa pag-aalala, naging awa at sa huli, naging galit. Isang galit na direktang nakatutok sa kanya. Ipinagkatiwala sa iyo ng anak ko, ang mga bata, Enrique. Sabi ni Mang Ben, ang mga salita ay tila mga bato. Ito ba ang pag-aalaga mo? Pinabayaan mo sila para sa iyong trabaho, para sa pera. Ben, tama na, sabi ulit ni Aling Teresita, pero hindi na niya napigilan ang sariling mga salita. Kung nandito lang si Mariel, hinding-hindi mangyayari ito. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpaguho kay Enrique. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang isla habang ang lahat ng tao sa paligid niya ay humuhusga sa kanya. Ang pulis, si Aling Nelia, at ngayon, ang pamilya ng babaeng pinakamamahal niya. Wala siyang kakampi, wala siyang masandalan. Tumayo si Aling Teresita. Hindi ito nagsalita. Naglakad ito papunta sa maliit na coffee machine sa sulok ng waiting area. Kumuha ito ng isang paper cup, tinimpla ito, at tahimik na inilapag sa lamesa sa harapan ni Enrique. Walang salitang namutawi sa kanyang labi. Isang simpleng tasa ng kape, isang kilos na naglalaman ng 1,000 emosyon. Galit, awa, at marahil, isang maliit na piraso ng pagmamalasakit na natira pa. Habang nakatitig si Enrique sa umaasong kape, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Malamig, kalmado,
Puno ng lason ang boses ni Rochelle. "Kumusta na ang mga anak mo?" tanong nito. Ang pagbigkas sa salitang anak ay puno ng pangaalipusta. "Naaalagaan mo ba sila ng tama ngayon?" Para siyang napako sa kinauupuan. Ang boses ni Rochelle sa telepono ay hindi lang banta. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na hindi pa tapos ang laban. "Nasaan ka?" sigaw ni Enrique. Napansin ang paglingon ng kanyang mga biyenan at ni Officer Cruz. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Nandito lang sa paligid, nagmamasid. Tinitingnan kung paano mo inaayos ang gulong ikaw mismo ang gumawa. You see, Sir Enrique, hindi ako ang kontrabida dito. Biktima lang din ako ng isang amang mas inuna ang trabaho kaysa sa sariling mga anak." "Hayop ka! Pagsisisihan mo to!" "Talaga ba?" hamon ni Rochelle. "Sino sa atin ang mas nagsisisi ngayon? Ako na malaya? O ikaw na nakakulong sa ospital na yan, sa konsensya mo at sa paghusga ng lahat ng tao sa paligid mo?" Biglang pinatay ang tawag. Napatitig si Enrique sa telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig saglit. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang laro, isang psychological game. At siya, kasama ang kanyang mga anak, ang nasa gitna ng chessboard. Nilapitan siya ni Officer Cruz. "Sino yun, sir?" "Siya," sagot ni Enrique. Ang panga ay naninigas. Tumawag siya. Nang aasar, parang alam niya ang bawat galaw natin. Ang mukha ng pulis ay naging mas seryoso. Hindi siya pwedeng lumayo. She's enjoying this too much. Ito na marahil yang failed na nakasulat sa notebook niya. May mga pamilyang nakahalata noon kaya hindi siya nagtagumpay. Sa inyo, nagtagumpay siya. At ngayon, gusto niyang ipamukha yan sa'yo. Sa mga sumunod na araw, ang mga tawag at text messages ay hindi tumigil. Mga mensaheng naglalaman ng mga detalyeng tanging isang taong malapit lang ang makakaalam. Maganda ba ang tulog ni Leo sa hospital bed niya? Sabihin mo kay Kai. Huwag siyang tumingin sa bintana. Baka may makita siyang hindi niya gusto. Pinapalitan ni Enrique ang kanyang SIM card, pero sa paanuman, nakukuha pa rin ni Rochelle ang bago niyang numero. Bawat mensahe ay isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Sa ospital, si Leo ay unti-unti nang lumalakas, ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ang mas malalim. Si Kai ay naging anino ng kanyang ama. Hindi ito humihiwalay. At madalas itong magising sa gabi. Sumisigaw mula sa isang masamang panaginip. Isang hapon, habang tinutulungan ni Enrique si Kai sa pagguhit, gumuhit ang bata ng isang larawan. Isang bahay. Ang kanilang bahay. May 3 tao sa loob. Siya, si Leo, at si Enrique. Ngunit sa labas ng bintana, may isang malaking anino na may mga matang nakatingin sa loob. Isang halimaw. Inabot ni Kai ang drawing sa kanya. "Para hindi na siya makapasok, Daddy," bulong ng bata. Ang boses ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa isip ni Enrique. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang galit ay naging determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang paghihintay. Kung gusto ni Rochelle ng mga laro, ibibigay niya ito. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang gagawa ng mga patakaran. Tinawagan niya si Officer Cruz. "Officer, may plano ako." "Ano yun, sir?" Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At sa tingin ko, ang gusto niya ay isa sa mga anak ko. Sabi ni Enrique, bawat salita ay may bigat. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Gagawa tayo ng pain. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. "Sir, masyadong delikado yan." "Mas delikado kung maghihintay lang tayo," giit ni Enrique. "Magpapanggap tayo na ililipat si Leo sa ibang kwarto. Ipakakalat natin ang balita. Malalaman niya yan." "Sigurado ako. At kapag kumagat siya sa pain, doon natin siya huhulihin."
Tinitigan niya ang kanyang anak na si Leo na mahimbing na natutulog sa kama. Ang inosenteng mukha nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong. Isang pangako na narinig ng buong Sansinukob. Hinding-hindi ka na niya makukuha sa akin. Ang ospital, na dapat sana'y isang lugar ng paggaling, ay naging isang entablado para sa isang mapanganib na dula. Ang plano ay simple sa papel, ngunit komplikado sa pagpapatupad. Sa ilalim ng direksyon ni Officer Cruz, ilang pulis na nakaunipormeng pang-maintenance at pang-nurse ang ikinalat sa buong palapag. Ang bawat sulok ay may nakatagong mata. Ang CCTV room ng ospital ay naging isang command center. Sa loob ng kwarto, ang hangin ay halos hiniwa sa tensyon. Naroon si Enrique, si Kai, at ang kanyang mga biyenan. Si Tita Lorna ay dumating din. Ang mukha ay bakas pa rin ng matinding pagsisisi, ngunit ang presensya niya ay isang tahimik na suporta. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Ang kanilang tungkulin, ang magpanggap na normal ang lahat. Relax lang, Sir Enrique. Bulong ni Officer Cruz sa earpiece na suot ni Enrique. Act normal. Kailangan nating isipin niya na wala tayong kaalam-alam. Act normal? Paano siya aarteng normal kung ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong? Paano siya aarteng normal kung ang kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya? Si Kai, sa kanyang murang edad, ay tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Tahimik lang itong nakaupo sa tabi ng Lola Teresita niya, nagkukulay sa isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay laging pasulyap-sulyap sa pinto. Lumipas ang isang oras, 2. Bawat pagbukas ng pinto ng elevator, bawat yabag sa pasilyo, bawat anunsyo sa PA system ay nagdudulot ng panibagong kaba sa kanilang dibdib. Biglang tumunog ang telepono ni Officer Cruz. Isang update. May nakakita daw sa kanya malapit sa isang bus terminal sa Cubao. Baka decoy lang yun para lituhin tayo, sabi ni Enrique sa kanyang mga kasama. Ang balita ay hindi nagdulot ng ginhawa, bagkus ay nagdagdag pa sa kanilang tensyon. Si Mang Ben, na kanina patahimik sa isang sulok, ay lumapit kay Enrique. Ang dating tigas sa kanyang muka ay napalitan ng pag-aalala. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng manugang. Nandito kami, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ka nag-iisa. Ang simpleng mga salitang yon, mula sa taong pinakainaasahan niyang huhusga sa kanya, ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Enrique. Tumango siya, isang tahimik na pasasalamat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang nurse ang pumasok. Tulak-tulak ang isang cart ng gamot. Nakauniporme ito. May suot na face mask at hairnet. Normal. Karaniwan. Ngunit may mali. Ang kilos nito ay masyadong kalmado, masyadong tiyak. At ang kanyang mga mata? Sa likod ng face mask, ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo. Mga matang pamilyar. Mga matang nagbigay sa kanya ng bangungot sa loob ng maraming gabi. Dahan-dahang lumapit ang nurse sa kama ni Leo. Tumingin ito kay Enrique. Isang propesyonal na ngiti ang pilit na iginuhit sa mga mata nito. Oras na po para sa check-up ni Leo, sir. Ang boses, bahagyang nabago dahil sa mask, ngunit hindi maipagkakaila. Ang lamig, ang lason, siya na nga. Naramdaman ni Enrique ang pagtigil ng pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso at ang boses ng demonyong nagtatago sa likod ng uniporme ng isang anghel. Bago pa man makakilos si Enrique, ang pinto ay bumukas ng malakas. Huwag kang gagalaw! Sigaw ni Officer Cruz kasama ang 2 pang pulis, mga baril ay nakatutok. Ang pekeng nurse, si Rochelle, ay hindi natinag. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, hinila niya ang kumot ni Leo at binuhat ang bata. Mula sa cart ng gamot,
Dinampot niya ang isang maliit na gunting. Hindi niya itinutok ito sa leeg ng bata, kundi idinikit lamang sa tagiliran nito, sapat na para maging malinaw ang banta. Isang hakbang pa, sabi niya. Ang boses ay kalmado pa rin sa gitna ng kaguluhan. At hindi ninyo magugustuhan ang gagawin ko. Napaatras ang mga pulis. Napahiyaw sa takot si Aling Teresita at Tita Lorna. Si Mang Ben ay napakuyom ng kamao. Si Kai ay napayakap sa binti ng kanyang lolo. Nanginginig. Rochelle, bitawan mo ang anak ko, sabi ni Enrique. Sinisikap na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko. Ako ang may kasalanan. Ako ang habol mo. Huwag mong idamay ang bata. Ngumisi si Rochelle sa likod ng kanyang mask. Hindi ikaw ang habol ko, Enrique. At lalong hindi kasalanan ang ginagawa ko. Pagliligtas ito. Tumingin siya sa batang si Leo na ngayon ay gising na at umiiyak sa takot. Biglang nagbago ang kanyang boses. Naging malambing ito, mapagmahal, ang parehong boses na narinig ni Enrique noong una niya itong nakilala. Shh, baby boy. Huwag kang iiyak. It's me, Yaya Rochelle. Bulong niya sa bata. Aalis na tayo dito. Dadalhin kita sa isang lugar na masaya. Isang lugar kung saan laging may nag-aalaga sa'yo. Hindi tulad ng daddy mo na laging wala. Ang mga salita ay hindi para sa mga pulis, hindi para kay Enrique. Ang mga salita ay para kay Leo. Nilalason niya ang isip ng bata sa mismong harapan nila. Doon naintindihan ni Enrique. Hindi niya matatalo si Rochelle sa dahas. Matatalo niya lang ito gamit ang parehong sandata. Ang puso ng kanyang anak. Leo, tawag ni Enrique. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Puno ng lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Anak, look at daddy. Napatingin sa kanya ang bata. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Naalala mo ba, baby boy? Pagpapatuloy ni Enrique, dahan-dahang humahakbang palapit. Naaalala mo ba? Yung mga gabi na binabasahan kita ng kwento. Yung kwento tungkol sa 3 baboy. Ikaw yung paborito kong baboy doon, di ba? Yung pinakamatapang. Huwag kang makinig sa kanya, Leo. Sabat ni Rochelle, nararamdaman ang pagbabago ng sitwasyon. Sinasabi niya lang yan na dahil nandito siya, pero aalis din yan ulit. Hindi pinansin ni Enrique si Rochelle. Nakatuon ang buong atensyon niya sa kanyang anak. At naaalala mo ba si Mommy? Sabi ni Mommy, kahit wala na siya, lagi siyang nakatingin sa atin mula sa mga bituin. Siya ang pinakamaliwanag na bituin, di ba anak? Sa pagbanggit kay Mariel, tila may nagbago sa mga mata ni Leo. Ang takot ay bahagyang napalitan ng isang kislap ng alaala. Doon, sa gitna ng tensyon, sa gitna ng buhay at kamatayan, bumulong si Leo. Isang tanong na bumasag sa katahimikan. Isang tanong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang inosenteng puso. Isang tanong na nag-uugnay sa kanya pabalik sa kanyang ama, sa kanilang huling normal na sandali. Daddy, yung chocolate ko? Ang simpleng tanong na yon ay mas malakas pa sa anumang putok ng baril. Ito ang kanilang sikretong wika, ang kanilang koneksyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Leo. Sa isang malakas na pagpupumiglas, kumawala siya sa pagkakahawak ni Rochelle at tumakbo. Hindi papunta sa mga pulis, hindi sa kung saan. Tumakbo siya papunta sa kanyang ama. Niyakap ni Enrique ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang pagkakataong yun ang sinamantala ng mga pulis. Mabilis nilang sinunggaban si Rochelle na natulala sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Pinusasan nila siya. Habang isinasakay siya palabas, hindi na siya ngumingiti. Hindi na siya nanlalaban. Tiningnan niya si Enrique. Ang mga mata ay hindi na mapanghamon, kundi puno ng isang malamig at purong pagkamuhi. Sa gitna ng kwarto,
Nakaluhod si Enrique. Yakap-yakap ang dalawa niyang anak na ngayon ay pareho nang umiiyak. Ang mga luha nila ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Natapos na ang bangungot. Nagsisimula pa lang ang paghilom. Ang paghupa ng kaguluhan ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan. Si Rochelle ay wala na, pero ang kanyang anino ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng kwarto. Si Enrique ay nakaupo pa rin sa sahig, yakap ang kanyang dalawang anak. Si Officer Cruz at ang kanyang mga tauhan ay maingat na kumukuha ng mga pahayag mula sa mga biyenan niya. Ang lahat ay gumagalaw na parang sa isang panaginip. Nang sa wakas ay medyo kumalma na ang lahat. Unang lumapit sa kanya si Tita Lorna. Ang babaeng dati laging masigla at puno ng buhay ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagluha. Hindi siya makatingin ng diretso kay Enrique. Iho, simula niya, ang boses ay halos isang bulong. Enrique, wala akong mukhang maihaharap sa'yo sa mga bata. Kay Mariel. Hinawakan niya ang kamay ni Enrique. Malamig ito at nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Ang tanga-tanga ko. Nagtiwala ako. Sinira ko ang pamilya mo. Humagulgol siya. Tiningnan ni Enrique ang ninang ng kanyang mga anak, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mukha nito. Isang sakit na halos kasing tindi ng nararamdaman niya. Ang galit na nararamdaman niya para dito ay napalitan ng isang mapait na awa. Pareho silang biktima. Tita, sabi ni Enrique, ang lalamunan ay tuyo. Hindi niyo po sinasadya. Hindi niya masabing pinapatawad ko na kayo. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang sugat. Pero ang pag-unawa sa kanyang boses ay sapat na. Sunod na lumapit ang kanyang mga biyenan. Si Mang Ben, na kanina'y puno ng galit ay may pag-aalangan sa mukha. Naupo ito sa tabi niya. Enrique, sabi nito, hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Yung mga sinabi ko kanina, dala lang ng naiintindihan ko po. Putol ni Enrique. At sa pagkakataong yon, totoo ang mga salita niya. Naintindihan niya ang galit ng isang lolo para sa kanyang mga apo. Si Aling Teresita ang bumasag sa kanilang katahimikan. May dala itong isang lumang shoebox na kinuha nito mula sa kanilang sasakyan. Inilapag niya ito sa sahig. Dinala ko to, sabi niya. Naalala ko, kapag malungkot si Mariel, tinitingnan niya ang mga to. Binuksan niya ang kahon. Puno ito ng mga lumang litrato. Mga litrato ni Mariel noong bata pa, noong dalaga, noong sila ni Enrique. Ang kanilang kasal. Ang binyag ni Kai at Leo. Isa-isang kinuha ni Kai ang mga litrato. Sa bawat larawan, isang alaala at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Si Mommy. Naglapitan sila. Si Mang Ben, si Aling Teresita, si Tita Lorna, lahat sila ay nakapalibot sa kahon ng mga alaala. Sa gitna ng gulo at sakit, ang diwa ni Mariel ang muling nagbuklod sa kanila. Ang pagmamahal na naiwan nito ang nagsimulang humilom sa kanilang mga sugatan na puso. Makalipas ang ilang araw, habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, isang abogado ang tumawag kay Enrique. Nagpakilala itong abogado ni Rochelle. My client is requesting to see you, Mr. Morales. May gusto daw siyang sabihin sa'yo ng personal. Wala akong interes na makita siya. Mabilis na sagot ni Enrique. I understand, sir. Pero iginigiit niya. Tungkol daw po ito sa asawa ninyo. Kinutuban si Enrique. Isang laro na naman ba ito? Isang panibagong paraan para guluhin ang isip niya. Bago pa man siya makapagdesisyon, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa city jail, isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang pirasong papel lang at isang pangungusap.
Isang tanong na tila isang ahas na gumapang mula sa papel, pumulupot sa kanyang puso at nagtanim ng kamandag ng pagdududa. Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Ang tanong ni Rochelle ay umalingaw-ngaw sa isip ni Enrique ng paulit-ulit. Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Isang lason, isang binhi ng duda na itinanim para sirain ang nag-iisang bagay na sagrado pa para sa kanya, ang alaala ni Mariel. Sa una, sinubukan niyang ipagwalang bahala ito, isang desperadong hakbang mula sa isang babaeng wala ng kawala. Ngunit ang tanong ay tila may sariling buhay, kumakain sa kanyang kapayapaan sa gabi at bumubulong sa kanya sa araw. Hindi siya mapakali. Anong koneksyon ang maaring magkaroon si Rochelle sa kanyang Mariel? Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Nag-hire siya ng isang private investigator, isang dating pulis, para alamin ang tunay na pagkatao ni Rochelle Sarmiento. Hindi niya sinabi sa kahit kanino, kahit sa kanyang mga biyenan. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Makalipas ang isang linggo, dumating ang resulta at ang katotohanan ay mas komplikado at mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang tunay na pangalan ni Rochelle ay hindi Rochelle. Siya si Rowena Santos, isang batang lumaki sa bahay kalinga, isang ampunan sa probinsya na madalas puntahan na po ni Mariel noong college pa ito, bago pa man sila magkakilala ni Enrique. Sa mga lumang report ng ampunan, nakasulat doon ang tungkol sa isang volunteer na si Mariel Sandoval, ang pangalan ng asawa niya bago ikasal, na naging napakalapit sa isang batang si Rowena. Isang batang mahiyain, laging nag-iisa at may mga mata na puno ng lungkot, ayon sa isang entry. Si Mariel, sa kanyang kabutihan, ay ibinuhos ang kanyang atensyon sa bata. Binabasahan niya ito ng libro, tinuturo ang mag-drawing at pinapangako ang babalikan palagi. Ngunit dumating ang araw na kailangan ni Mariel na umalis para mag-aral sa Maynila. Nagpaalam siya, nangakong susulat, ngunit ang buhay kolehiyo ay naging abala. Ang mga sulat ay naging madalang hanggang sa tuluyan nang nawala. Para kay Mariel, ito ay isang malungkot na bahagi ng kanyang kabataan. Ngunit para kay Rowena, ito ay isang pagtataksil. Ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng pagmamahal at pag-asa ay bigla na lang nang iwan. Ang pagmamahal ay naging sama ng loob. Ang sama ng loob ay naging galit. At ang galit ay naging isang pilosopiyang baluktot na ang mga taong tulad ni Mariel, mga mayayaman na tumutulong, ay ginagawa lang yon para sa sarili nila. Na sa huli, iiwanan ka rin nila. Ang galit na yon ang dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Pinalitan niya ang kanyang pangalan, binuo niya ang kanyang sarili at naghahanap siya ng mga pamilyang katulad ng pamilyang kinuha sa kanya ang kanyang Ate Mariel. Mga pamilyang perpekto sa labas, ngunit sa kanyang baluktot na pananaw ay puno ng kapabayaan. Napatulala si Enrique habang binabasa ang report. Hindi ito tungkol sa pera, hindi lang ito simpleng kasamaan. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang paghihiganting nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa isang multo. Ang multo ni Mariel. Sa gabing iyon, habang tulog na ang mga bata, umakyat si Enrique sa kanilang lumang bodega. Hinanap niya ang mga kahon ng mga gamit ni Mariel noong dalaga pa ito. At sa ilalim ng mga libro at lumang damit, nakita niya ang isang diary. Binuklat niya ito sa mga pahina noong panahong nagvo-volunteer pa siya. At doon, nakita niya mga pahinang puno ng kwento tungkol sa isang batang si Rowena. Ang lungkot ng mga mata niya, sulat ni Mariel. Gusto ko siyang bigyan ng isang buong mundo ng kaligayahan. Pero paano? Aalis din ako. Sa huling entry tungkol sa ampunan, isinulat ni Mariel, paano mo sasabihin sa isang bata na kailangan mo siyang iwanan? Ang sakit. Sana balang araw, mapatawad niya ako. Isinara ni Enrique ang diary. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang galit,
kundi isang malalim at nakapanlulumong lungkot. Lungkot para sa asawa niya na nagdala ng isang pasanin na hindi niya alam. Lungkot para sa isang batang nasaktan ng sobra-sobra na ang sakit ay ginawa siyang isang halimaw. Kinabukasan ng unang araw ng paglilitis, handa na si Enrique. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pagpasok niya sa courtroom, ang mga mata nila ni Rochelle ay nagtagpo. Ngumiti ito, isang ngiting naghihintay ng kanyang reaksyon sa lason na ipinadala nito. Pero ang nakita ni Rochelle sa mga mata ni Enrique ay hindi pagdududa, hindi galit, awa. At sa sandaling iyon, alam ni Rochelle na natalo na siya bago pa man magsimula ang paglilitis. Alam niyang ang huling alas niya ay walang epekto. Tumayo ang abogado ni Rochelle. Your Honor, my client pleads not guilty. Alam ni Enrique na susubukan ni Rochelle na gawing entablado ang korte para isalaysay ang kanyang madilim na nakaraan. Pero handa na siya. Haharapin niya ito, hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa mundo, ang kinabukasan ng kanyang mga anak at ang tunay na alaala ng kanyang asawa. Ang paglilitis ay naging isang sirko ng emosyon tulad ng inaasahan ni Enrique. Ginamit ng depensa ang bawat pagkakataon para ipinta si Rochelle o Rowena sa puntong ito bilang isang biktima ng sistema. Isinalaysay nila ang kanyang malungkot na kabataan sa ampunan, ang kanyang pakiramdam ng pag-abandona. Sinubukan nilang iguhit ang isang larawan ng isang babaeng nasira ang pag-iisip dahil sa sakit ng nakaraan na ang mga aksyon, bagamat mali, ay isang desperadong sigaw para sa tulong. Si Enrique ay tahimik na nakinig sa lahat ng ito. Bawat salita ay tila isang pag-atake, hindi lang sa kanya, kundi sa alaala ni Mariel. Ngunit pinigilan niya ang kanyang galit, pinanghawakan niya ang pangako sa kanyang sarili. Nang tawagin si Aling Nelia sa witness stand, nanginginig niyang ikinuwento ang kanyang mga nakita, ang mga iyak, ang malungkot na mga mata ni Kai, ang kanyang pagsisisi sa hindi pagkilos kaagad. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng boses sa takot na namayani sa labas ng mga pader ng bahay. Nang si Tita Lorna naman ang tumestigo, ang buong courtroom ay napuno ng kanyang mga hikbi. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang bulag na pagtitiwala. Ako po ang nagpasok ng halimaw sa kanilang tahanan. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng sakit. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay nang si Enrique na ang tinawag. Ang abogado ng depensa ay walang awang inusisa siya tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang madalas na pag-a-abroad, sa kanyang pagiging absentee father. Bawat tanong ay isang patalim na direktang nakatutok sa kanyang mga pagkukulang. Hindi niya itinanggi ang mga ito. Opo, nagkulang po ako. Sagot ni Enrique, ang boses ay matatag at malinaw. Nakatingin ng diretso sa hukom, ngunit ang mga salita ay para sa lahat. Masyado akong nabulag sa paghahangad na bigyan sila ng magandang kinabukasan na nakalimutan kong ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan. At iyon po ang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan. Pagkatapos, binigyan siya ng pagkakataon ng taga-usig na magbigay ng kanyang huling pahayag. Tumayo si Enrique, hindi para magsalita, kundi para magbasa. Inilabas niya ang isang sulat. Hindi po ito para sa akusado. Simula niya. Hindi rin po ito para husgahan siya. Ito po ay para sa alaala ng aking asawa, si Mariel. Binasa niya ang huling entry sa diary ni Mariel tungkol kay Rowena. Ang mga salita ng pagsisisi at pag-aalala. Binasa niya ito ng may dignidad, ng may pagmamahal. Ang aking asawa ay nagkamali sa hindi niya pagbabalik. Pagtatapos ni Enrique, ibinaba ang diary. Ngunit ang kanyang intensyon ay laging puro, puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na sinubukan sirain ng puot. Pero naniniwala po ako na sa huli, ang pag-ibig pa rin ang laging mananaig.
Isang katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Kahit ang abogado ni Rochelle ay walang masabi. Ang depensa na binuo nila sa paligid ng pagiging biktima ni Rochelle ay gumuho sa harap ng isang katotohanang mas malakas. Ang katotohanan ng isang pagmamahal na hindi kailanman naglaho. Dumating ang araw ng hatol. This court finds you, Rowena Santos, guilty beyond reasonable doubt on all charges. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Habang inilalabas si Rochelle mula sa courtroom, ang mga mata nila ni Enrique ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala nang ngiti, wala nang galit. Tanging isang blangkong kawalan, isang kaluluwang tuluyan nang nawala sa dilim. Hindi pinanood ni Enrique ang kanyang pag-alis. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana ng courtroom. Nakita niya ang kanyang mga biyenan, si Tita Lorna, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang dalawang anak, sina Kai at Leo, na naghihintay sa kanya. Humakbang siya palabas ng madilim na courtroom, patungo sa liwanag ng araw. Ang laban sa korte ay tapos na, ngunit alam niya, sa kanyang puso, na ang tunay na laban, ang mahaba at mahirap na laban para sa paghilom, ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humina. Napalitan ng isang panibagong uri ng katahimikan, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi isang espasyo para sa paghilom. Ang unang ginawa ni Enrique ay isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Ibinenta niya ang kanyang shares sa malaking architectural firm na kanyang pinagtatrabahuan. Ang desisyon ay bumatay sa isang simpleng katotohanan na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Walang gusali, gaano man kataas o katayog, ang mas mahalaga pa sa pagbuo ng isang tahanan. Ang malaking bahay sa Quezon City, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang paalala ng kanilang bangungot. Ibinenta rin niya ito. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas simpleng bahay na malapit sa kanyang mga biyenan. Isang bahay na may hardin kung saan maaaring magtakbuhan ang mga bata. At isang kusina na laging amoy ng bagong lutong pagkain. Inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mga anak. Dinala niya sila sa isang child psychologist, isang mabait na doktora na tumulong sa mga bata na iproseso ang kanilang trauma sa pamamagitan ng paglalaro at pagguhit. Si Enrique mismo ay sumailalim sa therapy, natututong harapin ang kanyang sariling multo ng pagsisisi at pagpapatawad sa sarili. Ang kanilang mga araw ay napuno ng maliliit, ngunit mahahalagang ritual. Sa umaga, siya ang naghahatid sa kanila sa eskwela. Sa hapon, magkakasama silang gagawa ng homework, magluluto ng hapunan. Ang simpleng gawain ng paghihiwa ng sibuyas o pagbabati ng itlog ay naging isang uri ng pagninilay para kay Enrique. Bawat gabi, bago matulog, binabasahan niya sila ng kwento, tinatapos palagi sa isang mahigpit na yakap at isang bulong ng I love you. Isang araw, habang nililinis niya ang mga natitirang gamit mula sa lumang bodega, muli niyang natagpuan ang diary ni Mariel. Sa huling bahagi nito, may mga sketch at mga plano, hindi para sa isang mansyon o isang gusali, kundi para sa isang maliit na bahay ampunan. Isang munting tahanan na pinapangarap ni Mariel na itayo para sa mga batang tulad ni Rowena. Doon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Enrique. Isang paraan para bigyan ng karangalan ang alaala ni Mariel. Isang paraan para gawing liwanag ang kanilang madilim na karanasan. Ipinatawag niya ang kanyang abogado at accountant. Ginamit niya ang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng kanyang kumpanya at bahay para itatag ang isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at susuporta sa mga single parents na nahihirapang mag-isa. Pinangalanan niya itong The Light of Mariel Foundation.
Isang hapon, habang naglalaro sina Kai at Leo sa kanilang hardin, narinig ni Enrique ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Ang malakas na halakhak ni Leo. Tumatakbo ito, hinahabol ng kanyang kuya Kai. Ang kanilang mga muka ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Walang bakas ng trauma, walang anino ng takot. Sa sandaling iyon, sila ay mga bata lamang na naglalaro. Napaupo si Enrique sa isang bench, pinapanood sila. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi at kasabay nito, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha hindi ng sakit, kundi ng pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan. Dinala ni Enrique ang kanyang mga anak sa isang malawak at bakanteng lote. Inilatag niya sa isang mesa ang isang malaking blueprint. "Ano yan, Daddy?" tanong ni Kai. "Ito ang uumpisahan nating itayo," sagot ni Enrique. Ang mga mata ay nagniningning. Ang nasa blueprint ay hindi isang skyscraper, hindi isang mansyon. Ito ay isang maliit at maginhawang gusali na may malaking playground, ang magiging unang shelter ng Light of Mariel Foundation. Tumingin si Kai sa kanyang ama pagkatapos ay sa malawak na lupa. "Ito na ba ang bago nating bahay, Daddy?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Enrique at ginulo ang buhok ng anak. "Hindi, anak," sabi niya. "Ito ang magiging bagong tahanan ng maraming bata. Ang bahay natin ay kung nasaan man tayong tatlo na magkakasama." Isang taon ang lumipas. Ang kalangitan sa hapon ay kulay kahel at rosas, isang perpektong backdrop para sa isang saranggolang hugis agila na matayog na lumilipad. Sa ibaba, sa isang lunti ang parang, tatlong anino ang makikita, isang ama at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang Light of Mariel Foundation ay matagumpay nang naitayo at tumutulong na sa 12 ng mga pamilya. Ngunit sa araw na yon, si Enrique ay hindi ang tagapagtatag ng isang pundasyon. Siya ay simpleng isang ama lamang. "Mas mataas pa, Daddy! Mas mataas pa!" Sigaw ng 9 gulang na si Kai. Habang hawak-hawak ni Enrique ang rolyo ng sinulid, si Leo, na ngayon ay 6 gulang na, ay tumatawa habang pinapanood ang saranggula na sumasayaw sa hangin. Ang dati mahiyain at matatakuting bata ay isa ng bibo at masayahing bagets. Ang mga bangungot ay napalitan na ng mga pangarap na lumipad tulad ng kanilang saranggula. Naupo sila sa damuhan ng mapagod. Sumandal ang 2 bata sa balikat ng kanilang ama. Hindi na nila pinag-uusapan ang tungkol kay Rochelle. Ang pangalan niya ay isang multo mula sa isang nakaraang buhay na matagal na nilang isinara. Hindi rin nila pinag-uusapan ang pagpapatawad. Natutunan ni Enrique na may mga bagay na hindi mo kailangang patawarin para lang magkaroon ng kapayapaan. Ang kailangan mo lang ay tanggapin na nangyari ito at piliing huwag hayaang diktahan nito ang iyong kinabukasan. Ang kapayapaan niya ay hindi isang malaking, dramatikong realisasyon, kundi isang koleksyon ng maliliit na sandali. Ang amoy ng sinangag sa umaga, ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak, ang init ng kanilang yakap bago matulog. "Daddy?" biglang tanong ni Kai. Ang mga mata ay nakatutok sa papalubog na araw. "Nakikita kaya tayo ni Mommy?" Ito ang tanong na dating nagdudulot ng kirot sa puso ni Enrique. Ngunit ngayon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting totoo at payapa. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang mga anak. "Oo, anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. Nakikita niya tayo. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang hangin, ang sandali. At proud na proud siya sa ating tatlo. Sa kanilang likuran, ang gusali ng Light of Mariel Foundation ay nagsisimula ng pailawin ang mga ilaw nito. Isang munting parola ng pag-asa laban sa paparating na kadiliman. Si Enrique Morales, ang arkitektong minsay nagkamali sa pagbuo ng sarili niyang tahanan,
ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na obra maestra. Hindi ito gawa sa bakal at semento, kundi gawa sa mga pira-pirasong puso na muling binuo ng pagmamahal, katatagan, at walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng isang hardin at ng dalawang pusong natutong muling magmahal. Maraming, maraming salamat, Kapuso, sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat at ang tamis ng kanyang pamamaalam, sapagkat ang bawat kwento para sa akin ay may pinaghuhugutang katotohanan. Maaring isang alaala, isang pangarap, o isang panalangin na sana'y mayroong mga luz sa mundo na handang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang usbungan ng bagong buhay. Ito ay tungkol sa kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig na kayang maging isang maliit na kandila sa pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Para sa iyo, Kapuso, kaya mo bang patawarin ang isang taong labis na nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating komunidad. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.